Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito po ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Chicky Verhel. Sagot kita ngayong hapon kasi wala si Cheryl Cosim. Ako po. Napapakinggan nyo kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Okay mga kapatid, today, Monday. Start ng ating linggo. So, ano ba ngayon? April 29 po ang ating episode ay para sa mga kapatid nating overseas Filipino workers o ang tinatawag po nating OFW, di ba? Saludo po pala sa ating mga OFW. Sila po ang ating modern day heroes. Diba? Yan yung tinatawag natin sa kanila. At talaga naman, dapat naman. Itinalaga na kasi bilang kalihim, mga kapatid, no, ng Department of Migrant Workers, si Attorney Hans Leo Kakdak. Last week, lumabas itong news na ito. So, hindi ito bago sa mga nakatutok lagi sa 92.3 Radio 5 True FM at sa mga iba pang news portals. Si Attorney Hans Leo Kakdak ay tumayong officer in charge o OIC ng ahensya ng ilang buwan. Yan ay matapos pumanaw si former Secretary Toots Ople noong nakaraang taon po, kung natatandaan niyo po yan. Nangako si Kakdak na bibigyan ng proteksyon at suporta ang ating mga overseas Filipino workers, OFWs. Alamin natin mismo mula sa kanya kung ano ang kanyang mga priority program sa DMW, no, Department of Migrant Workers. Makakausap din natin ngayong hapon ang Migrante Philippines para sa kanilang mga mungkahi o suhestyon sa bagong kalihim ng DMW. At syempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Mga kapatid, ang ating question of the day: anong issue ang dapat tutukan ng DMW? Siyempre, kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream. Kung may nais itanong, tumawag sa ating tanungan hotlines. Eto na po, ihanda nyo na po ang inyong mga ballpen o yung mga cellphone. Ang hotlines po natin ay 8631-5788 or 8631-6674. Ayan po mga kapatid. So again, ihanda nyo po ang inyong mga katanungan, no, dahil babasahin po namin dun sa ating Facebook page. Dun po sa sa Radio 5 Facebook page, mga kapatid, ang inyong mga tanong. Again, concerns po sa ating mga overseas Filipino workers dahil makakausap nga natin yung ating ang Migrante Philippines and of course si Attorney Hans Leo Kakdak. So anything that has to do with for example, no, yung mga kung may questions kayo about sa estado or how it goes, yung mga legality pagdating dun sa OFWs natin, 'di ba? Kasi minsan hindi lang minsan, kadalasan merong mga issues doon abroad, hindi naman nila alam yung mga local laws, for example, 'di ba? Minsan meron pa tayong language barrier, 'di ba? May ganun pa tayo. So again, mga kapatid, ngayon 4:05 po, na dito po tayo hanggang alas 5. So marami po kayong oras para magtanong about doon sa estado. Hindi lang po estado, no, ng ating mga OFWs, pero yung mga suhestyon din ninyo. Baka po meron din kayong mga suhestyon, pwede din po nating ipaabot kay Attorney Hans Leo Kakdak. Ayan mga kapatid, no? Marami tayong itatanong kay attorney, and in fact ako I actually have a couple of questions myself kasi alam ko ang daming mga challenges ng mga OFWs po natin. Hindi lang po, kanina po sinabi ko, 'di ba? Hindi lang may language barrier. So sa communication, hindi lang 'yon. Syempre, andyan din, kumikita nga sila doon, pero minsan hindi sapat, ha? May issues din, ha, pagdating sa finance. So tanungin po natin din 'yan, yung environment nila, yung life and work environment, yung balance, work-life balance kumbaga. Tapos kung tingnan natin kung meron ding ginagawa ang ating government agencies, no, pagdating sa homesickness, meron bang programa diyan para sa mental health po ng ating mga OFWs. Ang salary, mga sahod po ng ating mga modern day heroes, ang mga OFWs po natin, sapat ba? Sinisigurado ba nating sapat? Paano natin masisigurado na sapat ang kanilang mga natatanggap na sahod? At syempre, yung relasyon nila sa co-workers, sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Kung meron silang problema dun, ano ba ang tamang path na tatahakin nila? Ano ba dapat ang mga steps na gagawin para masolusyonan nila ng tama
ang kanilang mga problema para masundan nila ang tamang proseso dahil pag hindi mo, 'di ba, pag hindi natin sinusunod yung tamang proseso, syempre baka tayo yung madedehado. O yan. O again, makakausap natin mga kapatid, dalawa pong guests natin na ngayong hapon, no? So eto, simulan na natin ang talakayan dyan. So nasa linya ng telepono po si Mr. Emer Delina Emer Delina, National Rights and Welfare Officer ng Migrante Philippines. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Oh, ma'am pala, no? Sorry. Emer, tama ba? Ma'am Emer? Yes po, ma'am. Kahit na lang po Ate Emer. Ate Emer, sige. Ate Emer, sa inyong obserbasyon po, ano ba yung madalas na problemang kinakaharap ng mga OFW? Dahil kanina nagsasalita ako dito, nai-imagine ko may language barrier, di ba? Kasi lalo na, pupunta ka ng Middle East, for example, o pupunta ka ng Japan, yung mga ganitong hindi English yung first language nila, no? So ano yung mga madalas na problema? There's communication, there's sa workplace mo, kung maganda ba yung work-life balance. So, mga problema po na madalas na kinakaharap ng ating mga OFWs. Actually, hindi naman po problema yung communication. Actually, mas problema po yung protection po ng mga OFWs. Paano po sila tinatrato ng mga employer nila. Okay. Yeah, sige, go ahead, ma'am. Tapos, siyempre di po ba yung mga OFW, kaya po sila lumabas ng bansa dahil po doon sa kawalan po ng trabaho. Yung mga magsasaka po, wala po silang sariling lupa. Kaya po, nagkakaroon po ng panloob na migrasyon na kung saan pumupunta po sila sa mga lungsod. Ay pagdating naman po sa lungsod, wala naman pong maayos na trabaho. Kontraktual po, napakababa ng sahod. Hindi po halos magkasa sa kanila. Wala pong mga benepisyo. So, ang nangyayari po, sila po ay lumalabas ng bansa. Di alam naman po natin, ang lumalabas ng bansa araw-araw ay 6,000. Noong 2020 po ay 2.3 million ang umalis. Pero, ang nangyayari po sa kanila, na kung saan tinatawag po silang bayani, dahil nga doon sa 6,000 o magastos po sila ng mga 20 to 30,000 bago pa man sila umalis. Pero pagdating po doon sa mga bansa na kanilang pinupuntahan, ay sila po ay nakararanas po ng mga pang-abuso at hindi po sila nabibigyan ng proteksyon ng ating pamahalaan. Okay, very glaring po yung sinasabi nyo kasi una po ninyong nabanggit ay proteksyon. Tapos nabanggit nyo naman sa bandang huli yung pang-aabuso, no? So parang prone to abuse, prone to exploitation ang ating mga OFW. So zero in po tayo dun sa proteksyon. Sa ngayon po ba ay hindi po ba sapat ang proteksyon na binibigay po ng ating gobyerno sa ating mga OFW? Hindi po, kasi po marami po yung mga umuuwi na kung saan sila po ay namamatay, sila po ay inaabuso, sila po ay sinasaktan, andyan po yung mga jail na kung saan alam naman po natin hanggang ngayon andyan po si Mary Jane Veloso, nasa bingit pa po ng kamatayan at yung iba't iba pong mga OFW na nagiging biktima po ng kafala system na kung saan sila parang kasunduan na sila binili ng kanilang amo. Kaya pagdating po doon sa ibang bansa, kahit hindi po sila pakainin, hindi sila nagkakaroon ng sapat na tulog, yung mga pagkain po yan, at yung iba po ay minamaltrato, sinasaktan, at yung iba po ay biktima pa ng panggagahasa. At yung iba pa naman ay umalis pong buhay, pero bumabalik pong nasa kahon po. Oo, we understand po no na actually nababalitaan natin itong mga ganitong mga kaso. Pero para lang po malinaw kasi kayo po ang may alam dito, itong mga kasong ganito, mga na-abuse, mga na-exploit, yung mga na-rape and so on and so forth, yung mga nabanggit po ninyo, no? Ito ay marami, karamihan ba ito or is it naman, sana naman ay exception to the rule po sila? Hindi po sila exception to the rule. Karamihan po ay naaabuso sa labas ng bansa. Hindi po sila nabibigyan ng sapat na proteksyon. Kaya nga po, ang hinihiling po namin ay yung pong legal assistance fund na sana ay hindi nila binawasan. Pero sa pagkakaalam po namin ay binawasan. Kaya nga po, kahit mabigyan sana ng interpreter yung pong mga
nasa jail. Pero wala po. Paano po yung mga dapat bigyan po ng abogado? Ay wala pong sapat na pondo. Ganun po. So sa pondo po ang ang pinaka problema talaga. Kasi Opo. susunod ko sanang tanong po sa inyo ay saang part dun sa protection tayo nagkukulang? Dun ba sa mahirap ba mag-communicate sa ating embassy, or mahirap ba maghanap ng magagaling na abogado na poprotektahan ng ating mga OFWs? Pero nasabi niyo nga po, no, sa pondo po, tama po ba? Dun po tayo nagkakaproblema? So kasi nga po, 'di ba po yung mga nagiging biktima, katulad po yung naging biktima po sa Sudan, na kung saan kailangan niya po yung abogado na susuporta po sa kanya. Kailangan pa po nakausapin ang DFA para po sila ay mabigyan ng abogado o mabigyan po sila ng pondo. Kumbaga, kung hindi po na ilalapit sa amin o yung dapat na gawin po ng gobyerno, ay hindi po agad-agad na sila ay nabibigyan po ng proteksyon. Big problem po rin ba ang diskriminasyon at racism sa workplace hanggang ngayon po? Opo, kasi kadalasan po meron po kaming naging biktima ng kung saan ay namatay siya. Nakalimutan ko po yung pangalan, pero ito po ay taga Romblon. Related po doon, namatay siya, related po doon sa workplace. Pero alam niyo po ba ang nangyari? Hindi siya binigyan ng karampatang benefit para sa kanya kasi nasunog po yung pagkakaalam ko yung sa diyan po sa Middle East. Pero hindi po binigay sa kanya yung kanyang benefit na kung saan nilakad po namin dito sa OWA dahil ang sabi po nila ay hindi po nabayaran ng sapat, samantalang 1 buwan lang po ang kulang doon sa bibigyan niyang contribution, pero hindi po ibinigay at walang awa pong hindi po talaga tinulungan yung isang OFW na gusto pong mag-claim ng death benefit. So pag ganito po, papasok na po sana ang abogado pag ganitong level. Opo, dapat po yan ay nabibigyan ng abogado at tinutulungan po doon. Kaya lang po pagdating dito, napakahirap pong tulungan ng OWA o ng ating gobyerno itong mga naging biktima. Plus, yung pong mga kaso po ng yung end of service benefits, meron po kaming mga ganyang kaso na hindi po natutulungan. Napakahirap po nilang makakuha ng mga end of service benefits pag sila ay nandito na. Katulad ngayon, meron po kaming kaso na namatay po sa Saudi. I-repat na po siya. Pero ito po ay nagtrabaho ng 27 years sa Saudi. Kaya ang gusto po sana namin ay ngayon pa lamang ay asikasuhin na yung pag-a-apply po, pagpoproseso ng kanyang end of service benefits dahil sa amin pong karanasan, meron po kaming hinahandle na kaso ay napakahirap pong habulin yung end of service benefits nitong biktima na siya ay naging baldado po siya doon na nagtrabaho ng matagal na panahon, pero ang sagot po ng DMW ay napakahirap daw po ipadala kung yung may kailangan pa pong courier na dalhin doon sa Saudi para po ibigay doon sa employer. So napakahirap pong mag-claims ng mga benefits. Grabe naman po pala ang mga pinagdadaanan ng ating mga OFW sa kabila nung naabuso ka na, hindi na tama yung hindi na kukuha yung karapatan na para naman talaga sa ang hirap pa kumuha ng tulong. Yes po. Sige, go ahead po. Katulad po ngayon yung action plan na yan, na kung saan ang sinasabi ang action plan para po yan doon sa mga distress. Ay ano po ba ang ibig sabihin ng distress? Hindi po ba dapat yan yung action plan ay para sa legal, sa financial, medical assistance po ng mga OFW. Pero hirap na hirap po na mag-claim yung mga OFW at kung ano-ano po ang mga hinihinging requirements. Ganun po. Ito na nga po, kasi na-discuss po natin yung mga issues at ang mga paghihirap na pinagdadaanan po ng ating mga OFWs. Last week, no, ay kaka-announce lang na iniitinalaga na nga po si Attorney Hans Leo Kakdak bilang DMW Secretary or Department of Migrant Workers Secretary. Ano po ang reaction po ninyo dito?
Ay, kami po ay wini-welcome po ng Migrante Philippines ang pagkaka-appoint po ni na Secretary Hans Leo Kakdak. Magmula po nung namatay po si Secretary Susan Ople. So, wini-welcome po namin siya bilang bagong secretary para po maihapag namin sa kanya ng personal yung pong mga hinaing ng ating mga OFW. Wini-welcome po siya ng Migrante Philippines po. Oh, puntahan natin yung inyong mga panawagan po, no? Sa one of these, no, is palawakin ang saklaw ng Action Fund. Yes. Hindi kami lahat na nakikinig dito ay familiar po about this. So, tell us more about this po. Yung Action Fund po? Yes po. Ang pagkakaalam po namin, sabi po nung 2022 ay itinayo na po yung DMW. Kasabay po niyan yung paglalagak din po ng Action Plan. Pagkakaunawa po namin, pag sinabi pong action, immediate action po. Pero bakit po nagkakaganon? Ang nangyayari po, ang dami pong pagdadaanan mga proseso po ng OFW. Kung ano-ano po yung mga hinihinging requirements. Para sa amin po, yun po ay parang napakabigat po sa mga OFW. At sinasabi pa po sa amin na mayroon pa pong may parang restriction kung halimbawa 2022, 23, 24. Yun lang po ang pwedeng kumuha ng action plan. Paano naman po yung mga dating OFW na sila po ay naging biktima din at distressed din po sila mga OFW at nangangailangan po sila ng pagkalinga ng ating pamahalaan dahil sila po ay nag-contribute po sa ekonomiya ng ating bansa. Di ba po? Sa kanilang mga remittance. Isa pong palagi yung nababanggit nyo po, no, ay itong delays o ang hirap talagang kumuha ng tulong o makatanggap ng tulong mula sa ating gobyerno. Ano po ba ang mga challenges nila kung bakit ganito na lang po? Ba't ang hirap? Ba't laging may delay, laging maghihintay at pwedeng maghihintay rin sa wala? Kaya nga po at talagang gusto po nating i-challenge yung bago pong appointed na secretary na ang hinihiling po namin ay aksyonan po yung aming mga hinaing. Kaya nga po siya ay welcome po ng Migrante Philippines. Ang dami po kasing mga problema ng mga OFW. O malinaw po no na gusto nyong mapabilis ang proseso ng assistance. Malinaw na malinaw po yan. Ano po ang masasuggest nyo sa Department of Migrant Workers o DMW? Sinasuggest po namin na hindi po pahigpitin yung mga requirements po. Kasi nangyayari po doon sa yung mga requirements na kung saan napakahigpit po kung ano-ano po yung hinihingi. Ang gusto po namin, kapag siya ay OFW, sapat na po na siya ay may passport, sapat na po siya ay may visa, okay na po yun. Ibig sabihin po siya ay OFW. Bakit ang dami-dami pong hihingiin na requirement? Isa lang naman po ang ibig sabihin ng OFW eh. May visa po siya bilang contract worker. Hindi pa po ba yun sapat? Bakit kailangan hanapin nila yung mga boarding pass, kung member ka ba ng OWA, kung member ka ba ng OEC, ang daming mga requirements kong hinahanap. Paano po kung yung mga OFW ay nawala na, yung kanilang mga boarding pass, yung mga ticket na yan, yung mga parang yung mga referral po ng MWO, paano kung hindi po dumaan doon? Meron pong mga OFW na hindi po dumadaan ng MWO na kung saan sila po ay direct na pinapauwi ng kanilang mga amo o agency. Paano po? Wala po silang referral. So kung ganun po, kung wala po yung mga requirements na yan, kunwari itong boarding pass po na sinasabi po ninyo, ay hindi po makakatanggap ng tulong, ganun po, o meron naman pong option na binibigay. O sige, kung wala kayong boarding pass, sige, ganito, itong dokumento na lang ang ibigay ninyo. May ganun po bang option naman? Ang gusto po nila ay kumpleto, yung requirements kumpleto. Kapag hindi po doon, actually nung nakausap po namin dito sa secretary, ang sabi naman niya, ay okay naman po. Pero yung kanila pong mga kasi may mga nag-a-assess po. Yung mga nag-a-assess po ay pinahihirapan. Mayroon pa pong sinasabi, sige, kailangan mo pang mag-open po ng bank account. May mga ganun pa. Kaya nga po humihingi sila ng financial assistance na 10,000 sa Action Plan. Dahil wala nga po silang pera eh.
Di po ba? Bakit kailangang pahirapan? Ang hinihiling po namin ay wag pahirapan po yung ating mga OFWs, dating mga OFWs. At kahit hindi po sila 22, 23, 24 umuwi, ang gusto po namin, lahat po ng mga return OFW ay bigyan po ng financial assistance ng Action Fund dahil sila din po ay nag-contribute po sila ng ekonomiya ng bansa. Ganun Wag po silang yung discrimination. Kaso ang nangyayari po, pumunta po yung mga OFW doon na below 22. Sila po ay umuuwi pong luhaan. Kawawa po sila, ang lalayo ng pinanggalingan, pero pagpunta po doon, nangutang pa yan ng mga pamasahe. Sasabihin lang po doon na hindi sila qualified. Di ba po ba ang sakit-sakit nun sa kanila? Sobrang sakit nun. Pero sobrang sakit po. nun, Mabuti ma'am. po sila ay maayos ang kanilang kalagayan. Paano po kaming mga OFW? Alam naman po nila, kaya nga na-terminate, nawala ng trabaho, umuwi dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po talaga yan ay distress. Ay kung meron po lang silang maibibigay na trabaho dito po sa mga OFW, hindi po yan sila aalis, hindi po sila magtitiis na sila ay abusuhin, mapagsamantalahan, o kaya patay na bago umuwi po dito. Hindi po yan aalis na iwan ang kanilang mga pamilya. Kung maayos po ang sahod, kalagayan, kung may trabaho po dito sa Pilipinas. Ma'am, ngayon po kasi ang dami nating issues na na-discuss ngayon, na mukhang ang dami nga talagang problema na kailangang ayusin at pagtutuunan ng pansin. Ano po ngayon, ano po natin, parang mas sinawin pa natin, parang i-enumerate kung ano ang inyong mensahe, yung mga request po ninyo, mensahe para kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Para po ipaabot po natin sa kanya. Ang gusto po namin, una po, yung protection po sa mga OFWs, yung sahod, trabaho at karapatan ay maayos po ng ating pamahalaan, plus yung pagpapabilis po ng repatriation ng mga OFWs. Wag po silang maging sanhi na kumbaga doon pa lamang po yung MWO, sila po ang sanhi para sila po ay mag-quit claim. Meron pong mga reklamo ang mga OFW na sila mismo ang gumagawa ng salaysay na ng papauwi para po pagdating dito ay hindi po sila makapagsampa ng kaso. Yun po talaga ang ayaw na ayaw po ng OFW. At kawawa po sila, sa halip na tulungan po sila ng ating gobyerno, sila pa po ang nagpapahamak sa kanila. Plus ito po yung mga biktima ng illegal recruitment, human trafficking, at marami pa pong mga nabibiktima sa ibang bansa. Yun po ang gusto namin, na pabilisin po yung aksyon. Saan naman po kami hihingi ng tulong? Hindi po ba sa DMW? Ay, grabe na. Ang bigat sa puso na ngayon alam nating lahat na hindi pala exception to the rule yung mga naaabuso, kundi karamihan pala ng ating mga OFWs. Opo, karamihan po. Napakarami. Itong mga, hindi nyo po ba alam na halos marami pong inuuwing bangkay? Nitong po na lang po, may uuwing bangkay. Sabi po, 2 to 3 weeks galing po sa Saudi. O di, ang problema po niyaan, paano na yung pamilya, ay breadwinner po yan. Paano niya po makukuha yung kanyang end of service benefits? Dahil sobra pong bagal. Di pag uwi po niyang, kailan niya makukuha ang kanyang end of service benefits? Kaya sabi po namin sana, doon pa lamang ay ayusin na kung paano po ba yun i-coordinate sa kumpanya para pag uwi po ng bangkay, ay maayos na po ng pamilya ang kanyang yung ESB na yan. At marami pa po talagang ang hirap-hirap pong kumuha ng ESB. Nako, ang sinasabi nga ng mga Amerikano, we've got our work cut out for us. Nako, ma'am. Yes. Monday na... Plus yung pagpa-file po ng kaso, super bagal po. Pag nag-file po dito sa DMW, nag-file po sa NLRC, siyam-siyam po ang mangyayari bago po makuha ng yung aksyon na makuha po ng mga OFWs. Napakahirap po talaga. Makakausap naman po natin mamaya si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Malamang siguro kung hindi niya napakinggan ay, kami na po ang magsasabi po sa kanya. Pero Monday, puro problema po ang pinag-uusapan natin. Sana po ay may energy pa po tayo for the rest of the week, no? Hanggang sa weekend po, ma'am, na makapag-recharge. Any last words po, ma'am, before we let you go po?
Ayun po, di kinakampanya po namin, sana po yung proteksyon para sa mga OFW, yung sahod at sahod, trabaho at kapatan ay maging proteksyon po sa ating mga OFW. At ang gusto po namin magkaroon, yung Magna Carta 8042 na sinasabi, sana po ay magkaroon po ng ngipin yan sa labas ng bansa. Maraming salamat Ma'am Emer Delina sa inyong oras. Happy Monday, happy week po mula sa Migrante Philippines po yan, si Ma'am Emer Delina. Ayan mga kapatid, mamaya makakasama natin as promised si newly appointed DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kung kayo ay may mga tanong o nais idulog, join na sa ating discussion online po. Pwede rin tumawag sa ating tanungan hotlines. Ito na po yung ating mga numero, 8631-5788 or 8631-6674. Mga kapatid, huwag bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita, kasama ang inyong lingkod, si Chicky Verhel po. At ang ating question of the day, repeat ko lang po mga kapatid, anong issue ang dapat tutukan ng DMW o Department of Migrant Workers? Pero bago po yan, may makakausap po tayo na na hindi muna sa DMW. Alam naman po natin na si Attorney Hans Leo Kakdak, 'di ba, ang ating kakausapin. Pero ito po muna tayo kaya Sir Arnel Ignacio, siya po ang OWA Administrator. Alam po natin lahat ito, 'di ba? O Sir Arnel, hello, good afternoon. Hello, yes, good afternoon sa iyo. Chiki ba? Tama ba ako? Yes, Chiki, Sir Yes. Arnel, yes. Dapat si Cheryl Cosim nandito ngayon this afternoon, pero I hope you don't mind. Tayo muna. Oh. Ay, naku, walang problema. Lahat importante. Ayan, Sir Arnel, ang reaction po muna natin dun sa appointment ni Attorney Hans Leo Kakdak bilang DMW Secretary. Of course, napakasaya ko. Unang-una, hindi kami bago sa isa't isa. We've been together, working together since 2018, nung dumating ako sa OWA. So, ano na kami yan? Ang katangi-tangi ko na lang na goal ay dahil napakalaki ng task at responsibilidad ni Secretary Hans. So ang sinabi ko sa kanya kanina, we will just deliver to you what is expected from OWA and kailangan bawasan ko ang mga nakapatong sa kanyang balikat dahil napakarami niyang kailangan gawin. So sa side naman namin, sa welfare ay pinangako ko sa kanya na we will even improve our services para naman yung ating bagong secretary maka-take off mabuti na wala na siyang inaalala pagdating dito sa trabaho na i-deliver ng OWA. Meron po bang mga kailangan na improvements pagdating dun sa coordination ng OWA tsaka ng DMW? O okay na ba tayo? Siyempre, para sa akin, there's always room for improvement, di ba? Oh yes, of course. You know what I discovered in government is always relational Kaya ako naman din with all the labor attaches all over the world, no, nakikita nyo, ikot ako ng ikot and forging stronger relationships with them, opening channels of communication, and our welfare officers naman, nakatrabaho nila doon. Ginagawa natin ng lahat ng paraan para maging seamless ang pagdi-deliver ng services kasi kailangan lagi silang lagi silang nagkakatrabaho, lagi rin sila nag-uusap. So yan ang gawin natin. Oo, speaking of yung mga pagde-deliver ng mga services, syempre nakadepend din yun sa communication talaga. Yes. Ano nga po pala yung tulong, no? Speaking of services, ano yung tulong na ibibigay sa mga pamilya ng mga nasawi sa baha na nabalitaan natin last week sa UAE? Disyerto, nagbabaha. Nakita mo naman ang OWA naman within 48 hours may kinilos na tayo, nakausap na natin yung pamilya, yung inaayos na rin natin ang pag-uwi ng remains, yung ibang na sa Kasiway ang palad ay binawian ng buhay at pati naman doon sa iba nating mga kababayan na naapektuhan. Unang araw pa lang nandiyan ang OWA. Yung sige, sorry, go ahead po. At ang mga pamilya nila, lahat yung kausap na natin because we have regional offices all over the country. So, unang araw pa lang na nalaman na natin, na-identify natin kung sino itong mga to, ang mga nagkaroon ng problema na naapektuhan sa UAE,
napuntahan na natin yung mga pamilya. And ngayon, inaayos na lang natin lahat nung mga pangangailangan nila. Kasi iba't iba ito eh. But what I can say, we are, hindi na kami kailangan sabihan. First 48 hours, nagawa na natin yan. Oo, good to know naman po. Kasi yung iba sa amin dito ay nakikibalita lang. Pero speaking of balita po, Sir Arnel, no, magkakaroon daw ng mas malaking OFW lounge sa NAIA. Oh, Tama yes. po ba? Nabanggit na namin to kasi yan naman ang una talaga naming binuo yan sa Terminal 3. So, So, kailangan din naming banggitin na napakalaki ng tinutulong ng Congress sa atin to Speaker Romualdez sa kanyang support na binibigay para matapos namin ito. Kahit yung unang launch, ang laki-laki ng kanyang naitulong dyan. Katrabaho si Speaker, kailangan mabilisan lahat eh. So kami naman, alam mo naman, ako alagad lang sundalo ng pamahalaan. So itong lahat, masaya naming dinideliver. So sa Terminal 3, meron na tayong mas malaking lugar at sisimulan na yan. At yung maganda pa, as I've said kanina, no, relational ang ating porte rito. Yung bago nating general manager ng airport is also a good friend. So nakakatulong ito dahil ang kapatid yan, kaklase ko pa nung nung high school ako. So nagiging magaang ang trabaho dahil nga sa maganda naming mga relasyon. So abangan nyo yan. Mas malaki to, about kulang-kulang 300 square meters to. Oo. Para sa mga kakatunin lang, no, sa 92.3 Radio 5 True FM, ito po ang programang Sagot Kita. Ako po si Chicky Verhel. Kasama po natin si Sir Arnel Ignacio. Pinag-uusapan po namin ang mas malaking OFW lounge. Sir Arnel, baka you can give us a sneak peek paano mag-avail ng services dyan sa mas malaking OFW lounge. Ayun, ito lang ang katangi-tangi requirement. Kailangan ng OFW, tapos na ang usapan. Pasok ka na dyan, enjoy the amenities, enjoy the food. And kaya lang, siyempre, under construction ito. Hindi pa, baka ba may magpuntahan na ron, hindi pa. Hindi terminal pa. Naman, tapos na natin. Sorry, kailan po matatapos? Meron pa tayong isang iririgalo sa ating mga OFWs. Yung Seafarers Hub, ito naman may launch na namin to siguro katapusan ng May or bandang June. Ito, kung nakikita nyo dyan sa mga areas kung saan marami nag-a-apply ng mga seafarers, nakikita nyo naman, kawawa naman, dala-dala yung mga envelope nila, nasa initan, hindi nakakakain, nag-aantay lang kung ano yung mga babanggitin sa kanilang agency. So ito, meron tayong inaayos na kanilang maging lugar, no? Sa areas dyan sa may bandang, hopefully makakita na kami dito sa may bandang Mabini, no? Kasi dyan napakaraming agencies dyan. So, magkakaroon nito ng parang kumbaga version para sa kanila ng lounge. Meron tayo diyang free food, abogado, no, para meron sila nakukonsulta, hindi sila nabibiktima ng mga ambulance chasers. Hanggang kaya natin, lagyan pa natin ng shower and all. Para meron naman silang lugar na matambayan nila nang hindi naman sila nanlilimahi doon sa init sa labas. Lalo pa ngayon, taas-taas ng temperature. Wawa naman yung ating mga seafarers. Para yan kagad matranslate ng our OFWs can readily feel that they are being taken care of. Oo, deserve naman. Modern day heroes nga kung tatawagin. Oo. Meron pa ako isang dagdag. Pasensya ka na, excited kasi ako sa mga ginagawa natin mayang gabi ako lilipad ng Misamis Oriental. Yung nung araw kasi merong pinondohan dyan ng OWA na ospital. Now we have converted a wing of that hospital, yung OFW hospital natin dyan sa Alubihid, dyan sa Misamis Oriental, para sa OFW sa tulong ni Governor Unabia. Mamayang gabi makikita natin itong hospital na to in full operation. So meron din yung isolation building, meron ng paanakan dyan, and operational siya. So sisilipin ko yan mamayang gabi. And also this hospital is affiliated to 7 more hospitals para makapagbigay tayo ng libreng gamutan para sa ating mga OFWs. It's really a very exciting job that I have. Oo, lalo na sa service-oriented na katulad nyo po, Sir Arnel. Oo, alam mo naman dito, kailangan kilos ka ng kilos. Kaya daming kailangan i-deliver And happily we're doing this para sa ating mga OFWs.
Yes, hindi natatapos ang work. Sir Arnel, ano na lang po yung mga paalala po ninyo sa ating mga overseas Filipino workers? Sa ating mga overseas Filipino workers, alam nyo, sana nararamdaman ninyo na you have a working government now. Hindi nyo na kailangan kalampagin pa sa social media because andito naman na tayo eh. Hindi na tayo kailangan pa ng maghanap ng gigitna. Because ang utos ka ng presidente, ang alagaan ng OFWs natin, pati kanilang mga pamilya. And that's what we're doing at every day. Ang wala kaming ginawa kung hindi mag-isip lang kung paano may improve pa ang serbisyong ginagawa ng OWA. Ayan, maraming salamat. Happy Monday po. Maraming salamat for Happy your Monday. time. Sige. Ayan, yan Mabuhay. po si OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayan, mga kapatid. So, kanina po, no, ay sinabi po namin sa inyo na makakausap po natin si DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak. Susubukan po naming tawagan ulit na, naputol ata kanina no? Pero subukan po naming tawagan ulit si DMW Secretary, bagong DMW Secretary. Huwag bibitaw, mga kapatid, dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Ayan po, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako si Chicky Verhel. Ang ating question of the day, mga kapatid, anong issue ang dapat tutukan ng DMW o Department of Migrant Workers? At andito na nga po, babasahin ko po ang inyong mga komento dito sa social media, sa ating Radio 5 Facebook page, no, mga kapatid. Betchay Mameng, ang sinabi po niya ay dapat pututukan ang ating mga OFW. Madami pong naabuso, kawawa po ang pamilya dito sa Pilipinas. Tulungan po natin ang OFW, lalo na po ang mga nakulong na walang kasalanan. Nakakaawa na nga naman po, mga kapatid, di ba? Pupunta lang ng, di ba, kaya nga po aalis dito sa Pilipinas dahil po maghahanap ng tinatawag nating greener pastures o mas magandang trabaho para po makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanilang mga anak at kanilang mga pamilya, no? Pagdating naman doon, naaabuso, na-exploit. Pagkatapos ng pagkaabuso, pagka-exploit, nahihirapan pang kumuha ng o tumanggap ng tulong, no? At na-discuss natin to kanina sa Migrante Philippines. Thank you, Betchay Mameng, sa iyong komento. Ito na po si Anjo Di Macali. Dapat yung Action Fund ibigay sa mga OFW na nangangailangan. Ba't pinapahirapan pa yung OFWs sa pagkuha? At ito na nga din ang tinanong kanina ng kausap po natin na si Ma'am Emer from Migrante Philippines. Same question din po siya. Sabi niya, lahat naman sila nag-contribute dyan sa Action Fund. Bakit hindi lahat nabibigyan ng, kumbaga, equal opportunity? Tama nga naman, Sir Anjo. Ito naman si Mike De La Cruz, sabi po niya, dapat naman talaga may permanent secretary na ang DMW kasi ang daming concerns ng OFW daw. Congrats and good luck po kay Sir Kakdak. Ayan po ang ating bagong DMW Secretary, si Attorney Hans Leo Kakdak. Hindi po natin nakausap today, busy po ata o na bumitaw ata yung sa ang connection po natin. Pero po bukas susubukan po nating makausap si Secretary Kakdak para sa Pinoy Connect segment ng Sagot Kita. At mga kapatid, kanina napag-usapan na nga po natin mga panawagan po ng Migrante Philippines, proteksyon para sa ating mga OFW. I-simplify nga po yung proseso. Hindi na po sana maghahanap ng mga dokumento na tipong boarding pass. Paano pag nawala na yung boarding pass? Usually tinatapon yan o nawawala na lang, di ba? Kasi nga po, pag hindi nga daw po kumpleto ang mga dokumento, ay hindi po nabibigyan ng tulong. Ang sakit naman po. Yan yung po yung mga panawagan ng Migrante Philippines. So, kanina kausap din po natin si OWA Administrator Arnel Ignacio. Ang sabi po niya, hindi naman kailangan kalampagin ang OWA dahil within 48 hours, nagbibigay na po ng tulong. Sabi niya, galaw lang siya ng galaw. Ang daming trabahong dapat gawin. O ayan mga kapatid, 4:59 na po, malapit na po, 5 o'clock po natatapos ang ating programa. So ayan na nga po, no? Isang oras na tanungan at sagutan ang nagawa po natin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako si Chicky Verhel. Sagot Kita.